pagkakaroon naman ng mabuting kalusugan, partikular ng mga kababaihan, kasama sa mga tinalakay sa APEC meeting sa Cebu City. Kung bakit, alamin natin sa report na aming kasama si Ria Fernandez. Dalawa sa mga prioridad ng APEC 2015 ang pag-i-invest sa human capital development at pagkakaroon ng sustainable at resilient na mga komunidad. Kaugnay nito, pinagtutuunan ngayon ng mga sa pangunguna ng Department of Health ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Good health allows citizens to reach their full productive potential as we all aspire, and the innovations that drive good health provide an economic return that is outstanding. At a high-level meeting in 2012 in St. Petersburg, we shared the results of an LSI study that showed a return of $30 to $1 from investment in innovations and innovative approaches to maternal and child health. Batay sa pag-aaral ng Victoria University, 6% ang nawawala sa ating gross domestic product o GDP kada taon, bunsod ng non-communicable diseases o mga hindi nakahahawang sakit. This is just looking at what we call absenteeism, that is not being still formally employed but not being actually able to go to work, or going to work but being less than fully productive, and premature death. Kababaihan umano ang pinakamadalas tamaan ng sakit gaya ng cervical at breast cancer, maging ng mental illnesses. Ito ay hindi lamang sa bansa kung hindi sa karamihan ng APEC member economies. It's just one of the reasons why we collectively came together, because it has been identified as a neglected issue. May 5 paraan ng member economies para siguraduhing magiging malusog ang mga babae habang nagtatrabaho. Kailangang isama ang mga pangangailangan ng sektor sa pagsisiguro ng malusog at ligtas na workplace. Dapat ding may impormasyon at access ito sa dekalidad ng mga serbisyo. Kasama rin ang pagkakaroon ng access planning at sexual at reproductive services. Ina-acknowledge din ng mga delegado ang gender-based violence at harassment sa trabaho. Bilang tugon, isang toolkit na makatutulong laban sa issue ang ilulunsad sa APEC Women and the Economy Forum sa Maynila ngayong September 16 at bibigyang diin din nila ang kahalagahan ng work-life balance. Maliban sa kalusugan, balakid din sa paglago ng ekonomiya ang traffic congestion, polusyon, stress, globalization pressures at magkakaibang mga pananaw. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez, Cebu City.